Hello sa lahat! Ngayon, formal na sinot ni Vice Presidente Sara Duterte ang tawag ng Senado para sa impeachment. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Naglabas siya ng mahahalagang legal na pagtutol. Ipapaalam namin sa inyo ang kanyang isinampa, ang posisyon ng prosekusyon, at kung ano ang susunod na mangyayari. Balikan natin. Noong Pebrero 5, bumoto ang Kamara para sa impeachment na may mga paratang ng graft, korupsyon, pagbabanta at maling paggamit ng pondo. Nagpulong ang Senado noong Hunyo 11 at naglabas ng 10 araw na hindi na pwedeng palawigin na summons. Ang deadline ay natapos noong Hunyo 23 ng alas 5:49 ng gabi nang isampa ni Vice Presidente Duterte ang kanyang answer ad cautelam na hinahamon ang 1-year bar at ang jurisdiksyon ng Senado. Ang answer ad cautelam ay nangangahulugang pagharap ng walang pagkiling na nagpapanatili ng lahat ng depensa. Nagpakita siya noong Hunyo 16, bandang alas 5:03 ng hapon, kasama ang 16 na abogado mula sa Fortune Narvasa at Salazar. Noong Hunyo 23 ng alas 5:49 ng gabi, isinampa niya ang kanyang sagot na may formal na legal na argumento. Ang 1-year bar sa ilalim ng Artikulo 11, Seksyon 3 ay nagsasabing ang reklamo ay isinampa mahigit 1 taon matapos ang mga di umano'y gawain, kaya't ipinapanukala niya ang pagbasura. Mayroon ding pagtutol sa jurisdiksyon. Tinatanong niya kung ang impeachment court ng Senado ay may autoridad na inuulit ang kanyang petisyon sa Korte Suprema para sa certiorari. At pagkatapos, mga depekto sa due process, itinuturo niya ang mga malabong paratang, kawalan ng tiyak na petsa o saksi, mga batayan para ibasura bago pamantingnan ng merito. Samantala, sinasabi ng mga taga-usig ng Kamara na dapat ituloy ang paglilitis kahit hindi sumagot si Duterte. Kinumpirma ni tagapagsalita ng Senado na si Attorney Reggie Tongol na maaari pa ring magpresenta ng ebidensya ang mga taga-usig. Ang hindi pagsagot ay nangangahulugang pagtalikod sa depensa. Iginigit ng prosekusyon na ang mga paratang ay sumusunod ng buo sa mga pamantayan ng konstitusyon. May mga bulungan mula sa Korte Suprema na maaari lamang itong makialam kung, alam mo na, mapapatunayan ang matinding pag-abuso sa diskresyon. Napakataas ng politikal na taya dito. Ang paghatol ay mangangahulugan ng pagtanggal sa pwesto at permanenteng diskwalipikasyon. Ang tiempo at komposisyon ng Senado, lalo na sa paparating na ika-20 Kongreso, ay maaring lubos na makaimpluwensya sa resulta. Hinuhulaan ng mga taga-usig na magpapatuloy ang kaso. Iginigit ni VP Duterte at ng kanyang depensa ang pagbasura, pinabanggit ang 1-year bar at mga issue sa jurisdiksyon. Gusto rin nilang mapanatili ang kanilang mga karapatan at, sa totoo lang, panatilihing flexible ang kanilang estratehiya. Tinalakay ni tagapagsalita ng Senado Tongol ang timeline ng pagbuo, sinasabing ang paghahain ng depensa ay halos hindi maiwasan. Ngunit nakatakda pa rin ang prosekusyon na magpresenta ng kanilang ebidensya. Samantala, iginigit ng mga taga-usig ng Kamara na balido ang kaso, dapat itong umusad kaagad, at ang reklamo ay nakakatugon sa lahat ng kinakailangan ng konstitusyon. Magdedesisyon ba agad ang Senado sa mga mahalagang limitasyon na iyon o maaring humaba pa ang paglilitis? Maglalabas ba ng temporary restraining order ang Korte Suprema? Well, malamang hindi, maliban kung talagang makakita ang Korte Suprema ng pag-abuso sa konstitusyon. Sa huli, ang kalalabasan dito ay maaring magpasiya sa politikal na kakayahan ni Duterte bago ang eleksyon sa 2028. Ang impeachment ay hindi lang isang legal na proseso, ito ay talagang malalim na politikal. Ang mga legal na galaw at pamamaraan ngayong gabi ay maaring magpasiya sa kinabukasan ng karera ni Sara Duterte. Kaya, patuloy na panoorin habang nagaganap ang makasaysayang paglilitis na ito. Mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Disclaimer: the following content is for informational and educational purposes only.
It is based on publicly available news reports, official statements, and legal provisions under the 1987 Philippine Constitution. This presentation does not intend to accuse, defend, or influence the outcome of any legal or political process involving Vice President Sara Duterte or any public official. All individuals mentioned are presumed innocent unless proven guilty under the law. The views expressed do not represent legal advice and should not be construed as such.